Pera na, inamag pa. Yan nga ang nangyari sa isang mag-asawang inamag at nabulok ang mahigit 30,000 pesos na ipon. May pag-asa pa kaya magkaroon ulit ng halaga yan? Aalamin natin yan kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din sa'yo, Maris. Good morning sa lahat po ng nanonood sa atin. Nako, Attorney, ngayong halimbawa kasi simula lang ng taon, syempre marami sa atin gusto talagang makapag-ipon, no? Pero ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa dapat na pag-iingat ng pera? May nalalabag ba ang halimbawa nakasira ka ng pera? Well, dapat talagang alagaan, no? If, para din sa sake, for your own sake, na hindi masayang ang pinag-ipunan. Pero dun sa tanong mo, bawal yung consciously at willfully na sirain, sulatan, punitin, sunugin ang pera. Pati na yung sobrang pagtiklop-tiklop na masisira ang anyo niya o paglagay ng chemical para maiba ang kulay o anyo nito. Kasi sa ilalim ng Presidential Decree 247 na na-issue noong 1973, pero good law pa rin ito, yung tinatawag nating defacement, mutilation, pagsira at pagpunit ay mahigpit na ipinagbabawal at may posibleng fine of not more than 20,000. Nawalan ka na nga ng pera, may fine pa. At may kulong ng mga 5 taon. At huwag niyong isipin na hindi kayo papansin ng Bangko Sentral, parang kamakailan lamang ay may kinasuhan ng BSP sa tulong ng PNP at anti-cybercrime elements para hanapin yung 5 individual na siyang nagpakitang sinisira at nagmutilate nila ng pera on social media. So hindi na natin alam kung ano na naging resulta ng kaso, pero alam ko talagang kinasuhan sila. Of course, ang pinagbabawal ay yung intentional at kusang pagsira ng pera, hindi naman pinaparusahan yung mga hindi sinasadya, hindi inaasahan, o dahil lang sa normal wear and tear sa paggamit ng pera. So kung ito ay very religious silang nag-iipon ng pera, pero sa kasawiang palad ay inamag, hindi naman yan parurusahan. Pero, of course, sana ay hindi sobrang na-deface para pwede pang palitan. Paano, Attorney, kung halimbawa yung mga sitwasyon ng pagkasira ng pera gaya ng sa loob ng alkansya, nginat-ngat ng alaga o nabasa o nasunog? Ano po ba yung kondisyon para palitan at hindi palitan ang mga perang nasira? Well, kung yung pera, whether coins or papel, ay naituring ng unfit o mutilated, yun ang hindi na siya pwede. Pero maaari pa rin itong dalhin sa bangko at papalitan ng bago. Masasabing unfit na ang pera kung sobra na ngang tiniklop-tiklop na nasira na yung fiber ng papel or kung nagdi-disintegrate na yung papel or kung sobra na siyang laspag o may mga sulat, kung sobra na siyang malambot as in, kung hawakan mo sa gitna ng patayo ay hindi na siya tumatayo by itself. Masasabi nating unfit na to. Yung mutilated naman ay kung napunit na at naka-join na lamang ng scotch tape. Kung mas maliit na to, hindi na yung original size kasi napunit, may natanggal na bahagi, nasira, kinagat ng insekto o mga alaga o nalagyan ng chemicals, nasunog o naging brittle o malutong na. Well, nasunog yung parte, no? Kasi kung sobrang nawala na yung pera, first, wala ka ng papalitan. Or kung nawala na ang mga signature na nandun or nawala na ang security thread. Usually, mapapalitan naman yan pag dinala nyo sa mga authorized banks ng Bangko Sentral. Pero, take note, hindi po tatanggapin kung more than 2/5 na yung nawala. Okay. Dapat ay 3/5 pa, more than half pa, ang naiiwan dun sa bill. Otherwise, yung iba baka punitin lang sa hati at 2 yung papapalitan. So, hindi rin papalitan kung hindi mo na ma-identify kung ano yung original na note. So, halimbawa, linagyan ng chemical, na-erase lahat ng nakasulat na pag prinisenta mo, hindi mo na alam kung 20 pesos, 50 pesos. Hindi na yan papalitan kasi. So, kailangan ma-identify pa kung magkano at more of the note is there, papalitan pa yan ng bangko. Yung napunit yung tabi. Nandun pa yung pirma ng presidente. Nandun pa yung pirma ng presidente. Pag wala na, baka hindi na palitan. Alright. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Ingatan po natin ang ating mga pera. Oo, sayang. Lalo na kung Huwag natin pinaghirapan. gagamitin yung scratch paper, sinusulatan ng iba, o kaya sinastaple, di ba? Correct. Bawal po yun. Happy Friday, Attorney. Happy Friday. Keep safe. Enjoy the weekend.